Ano nga ba ang mangyayari kapag nag-transfer ka sa maling bank account? Halimbawa, close na yung account or hindi na pala existing yung bank account gamit ang Tony. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa Tonic account ko, pwede na ako mag-send ng pera and then i-type ko dito or piliin ko dito yung to another bank. Piliin natin yung InstaPay and then yung amount na gustong i-transfer, halimbawa piso lang. And then yung purpose natin is fund transfer na lang. Tap ko yung next. Kumpletuhin ko lang lahat ng info dito. Bali yung sa bank name. Halimbawa sa BDO tayo magka-transfer. Ilagay dito yung owner ng bank account na yun. And lastly, yung account number. Tap ko yung next. I-double check kung tama lahat ng info. Bali yung account number na to ay closed na. So, i-check natin kung madedetect ba agad ng Tonic kung closed na to or hindi na existing yung bank account. Also, pag-usapan na rin natin later, paano kung sa ibang bank account mo na transfer na existing na. Tap ko tong confirm. Hintayin ang code na ma-receive sa phone. At ito na yung code. And ito na yung confirmation na hindi nag-proceed. Your money was not sent, but don't worry, the money is still safe in your account. Tap ko yung okay. At kapag chinek ko, yung account ko nga ay hindi naman nagbago. So, clearly, malalaman na ng system kung hindi existing yung bank account at magkakaroon na ng error message. At least, hindi na kayo maghihintay pa ng refund na pwedeng umabot ng ilang days, maybe 1 to 5 business days bago ibalik sa inyo yung pera. Dun sa question naman na katulad nito na what if I made a fund transfer to the wrong account? Ang mangyayari ay dapat na kayo yung kumontak doon sa beneficiary or yung naka-receive ng perang padala. Kailangan sila mismo yung mag-transfer sa inyo. Hindi kasi nagre-refund yung Tonic kapag ganitong transaction. Ibig sabihin, kukunin nila yung pera doon sa kabilang account at ililipat sa account ninyo. Pag ganun kasi, para pinanghimasukan na yung bank account, which is ayaw naman nating lahat. That's why, kailangan talaga mag-reach out doon sa beneficiary. Maganda siguro kung kakilala nyo kung sino yung owner ng bank account. Pero pag hindi, yun yung medyo hassle lang. That's why kapag mag-transfer tayo ng pera gamit yung Tonic or sa kahit anong bank account pa, i-double check muna natin yung account number at i-make sure na tama yun bago mag-proceed sa pag-transfer online. And that's it. For other tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!